Mary and welcome back to my channel. I'm back again guys with another video and this time, as you can see, nandito lahat ng smartphones na meron ako right now. This is your smartphone buying guide 2020. Yes, it's the start of another decade, another year, and I'm pretty sure guys na marami na namang smartphones ang lalabas this year, like yung nangyari last year 2019 na hindi ko talaga in-expect. May mga smartphones na ang alam ko isang beses lang i-release yung ganito pero nag-release ulit sila sa last quarter ng 2019. And also, for the first part of this video, the truth about smartphones. Nakita niyo naman sa thumbnail. Yes, the truth about smartphones. Ano nga ba yung totoo tungkol sa mga yan? At bakit masyado tayong drone sa mga smartphones? Bakit ang big deal nila? Bakit kailangan nating mag-upgrade every year? Smartphones, alam ko naman kung bakit masyado tayong attached sa kanila. It's like a million gadgets in one. Music player, video, camera, our own communicator, social media, gaming, marami pang iba. Marami pang features actually. But sa panahon ngayon, ang hirap-hirap na pumili ng smartphone dahil maya't maya may bago, halos twice a month, thrice a month, minsan pa nga pagdating ng bare months, as in every week may bagong smartphones. Dumating pa nga sa point guys na halos araw-araw, 'di ba? May unboxing and review tayo and miski kayo nahihirapan na. This is why I decided to make this kind of video para matulungan na rin yung iba dyan na nagtatanong or nagchat-chat pa rin kung ano nga ba yung smartphone na pasok sa budget nila, ano yung smartphone na para sa kanila. Sasagutin ko na yan. I know guys, pag may bagong smartphone, may improvement dito, may improvement dyan, pero hindi naman ganon kalaki o kadami yung nagbago. Minsan naman, slightly better battery life, pero para sa akin, at the end of the day, lahat ng smartphones, magaganda naman yan. Depende sa klase ng pangangailangan mo. And the funny thing is, minsan, may mga tao pa nga guys, na nasa kanila na yung best smartphone, nasa kanila na yung pinaka-expensive smartphone, but they don't even game on them. Minsan pa nga hindi nila alam na may ganitong klase ng feature pala yung smartphone nila kasi they just want the most expensive smartphone but they don't really maximize it fully. I will leave this question to you. Usually ba kapag iniisip nyo kapag iniisip nyo na gusto nyo nang mag-upgrade, I want you to ask this question sa sarili nyo. What more can you do on your next or new smartphone na hindi mo kayang gawin sa previous smartphone mo? So, nandito yung ibang smartphones na na-release last quarter or third quarter last 2019 and guys, I know, ang hirap mamili. Unahin natin pag-usapan yung budget. Unang-una, kailangan alam mo yung budget mo sa sarili mo. If you know na your budget, stick to it. Like, panindigan mo na ito lang yung budget mo. Pag may nakita kang iba na lagpas na sa budget mo, I don't think kailangan mo pang mamili na lagpas sa budget mo kasi mas lalo ka lang maguguluhan. Most smartphones na mahal na, pamahal ng pamahal. And most smartphones na mura, paganda na ng paganda actually. And mas nagiging okay na yung mga specs. Like for example, we have Realme, Xiaomi na halos binibigay sa atin lahat sa murang halaga lang. Actually, in terms of overall growth, ang napansin ko lang last year, 2019, talagang umaangat at lumilevel si Realme. Actually, some really great smartphones na talagang nasa kanila na lahat, nasa presyo na 30,000, 40,000, 50,000, even 70,000, like yung mga flagship devices. Like halimbawa, iPhone 11 Pro Max, Asus ROG Phone 2, Huawei Mate 30 Pro. Pero syempre, itong mga smartphones na to, kahit na-afford naman to ng isang tao, hindi nila pipiliing bumili ng ganitong presyo dahil hindi nga to smart or wise move para sa kanila. Actually, right now, even last year and even ngayon 2020, makakahanap na kayo ng smartphone na ibibigay lahat ng pangangailangan nyo half that price. What am I talking about? Mid-range devices. Around 15,000 pataas, 20,000, 25,000. Just a suggestion lang sa mga nagtatanong din sa akin, last year and last year's flagship, para sa akin, flagship pa rin yun this year.
Or if you are choosing between a brand new mid-range device, between a second-hand flagship device, I will still always go for that second-hand flagship device. Okay, now na nasat nyo na yung budget nyo for a certain smartphone, kailangan alamin nyo naman kung Android or iOS. Actually, itong topic na to, Android versus iOS, until now, sensitive pa rin ito, especially sa Twitter world. Kung active kayo sa Twitter, hanggang ngayon, nag-aaway pa rin ng mga tao, or hindi naman nag-aaway, pero may argument pa rin between those two. Sabi nila, kapag dating daw sa Instagram, huwag ka nang umasa sa Android because iOS will always give you better quality. First, kung worried kayo about sa mga apps na baka hindi available kay Android, yung mga available kay iOS, or vice versa, usually naman guys, yung mga popular apps na yun, parehas meron both parties. Siguro ganito na lang, kapag iOS or iPhones, usually, mas madali silang gamitin, pero expect nyo na mahal sila. Android devices naman, most of the time, mas madami at mas maganda yung ino-offer nilang features, at mas cheaper pa. Okay, so kung alam mo na yung budget mo, at kung alam mo na kung iOS or Android device yung bibilin mo, next mong dapat alamin yung size. Mahilig ka ba sa mga maliliit na smartphones kasi yun lang din naman yung kaya ng kamay mong hawakan? Or mahilig ka sa bigger screen or bigger display na smartphone kasi mas mahilig kang manood ng YouTube, Netflix, mas masarap mag-gaming sa kanya kasi malaki yung display niya. Sunod, yung cameras niya. Most of the smartphones right now, ang selling point talaga nila yung camera niya. Halimbawa na lang, pag iPhone 11 Pro Max, the best yung camera. Pag Huawei Mate 30 Pro, exceptional din yung camera niya, even videos. But please do take note lang po na hindi batayan ng megapixels para malaman na mas maganda yung camera nito kaysa dito. Like halimbawa, may smartphone na nag-claim na this has 108 megapixels, this one has 64 megapixels. Hindi po yun yung basis all the time. Minsan kasi guys, yung photo or video quality, dumidepende yan sa sensor na ginamit sa smartphone or minsan naman sa software processing. So, if you really want to compare yung cameras and video quality, I suggest manood kayo ng reviews katulad ng ginagawa ko, or kung may time kayo, just simply go to the store, mag-window shopping kayo, at magse-selfie kayo, mag-picture taking kayo. Doon yung malalaman kung talagang gusto nyo yung cameras ng smartphone. Isa sa pinaka-biggest weakness ng ibang smartphones ay yung night photography nila. Minsan, batayan ko talaga actually na maganda yung camera niya pag binibigyan niya ako ng napakaganda at solid na night photos. Next naman na pwede nating maging basis yung charging niya, kung may wireless charging ba siya or may fast charging. Most of the time, ang nagbibigay lang sa atin ng wireless charging feature yung mga flagship devices. Kahit nga ang OnePlus walang wireless charging, or even the Asus ROG Phone 2 walang wireless charging. Meron usually Samsung, flagship ng Samsung, flagship ng Huawei, iPhone 11 Pro Max. Pero minsan kasi talaga guys, pag wireless charging, expect nyo na matagal siya mag-charge. Except, Huawei Mate 30 Pro, ito pa lang yung nakikita ko na may wireless charging na napakabilis talaga. Quick charging or fast charging, isa to sa pinaka-big deal din sa ibang users or consumers. And may mga smartphones na 50% kaya niya in just 30 minutes. So, kung kayo yung tipo ng tao na kinoconsider yon, isama nyo yon sa mga listahan nyo. Durability. Usually guys, hindi lahat ng smartphones na nasa mid-range category ay nag-o-offer ng IP rating. Ako, personal preference ko lang naman to. Gusto ko ng smartphone na may IP rating. Bakit? Mahilig ako magpunta sa CR ng may cellphone, and ayaw naman nating lahat na malaglag yung cellphone natin sa kung saan-saan. So, alam ko kayo rin naman. So, kaya ako, I'll always go for a smartphone na may IP rating. Isa pa guys, manood kayo ng mga durability test sa YouTube. Marami yan, kaliwat kanan, para malaman nyo kung gano'n nga ba katibay yung smartphone na balak nyong bilhin. Underwater test, mga drop test, ganyan. Marami yun sa YouTube guys. So, ayun. Actually, speaking of durability test, gagawa ako ng durability test sa isa sa pinakamurang motorized pop-up camera na meron tayo ngayon, Honor 9X. Gagawan ko to guys ng durability test, yung motorized pop-up camera niya, and yung Cherry Mobile Flare S8
Prime. Alam natin guys na isa sa pinakamurang merong motorized pop-up camera ngayon sa industry na nirelease last year, Honor 9X and yung sa Cherry Mobile. Anyway, now that you've decided about the durability, next naman, know your needs. Kung into gaming ka, then go for a device na may bigger RAM and mas maganda yung chipset. Kung mas prefer mo yung pang high-end talaga like Snapdragon 855 Plus, Kirin 990, A13 Bionic chip, then go for that. Pero may mga mid-range devices naman guys na kayang ibigay yung best gaming experience sa atin like what Realme and Xiaomi is doing. And ibabalanse mo pa rin to dun sa nauna kong sinabi na budget. Go to the store. Pumunta kayo sa mga mall, pumunta kayo sa mga store, Oppo, Vivo, Xiaomi, PowerMac, Beyond the Box, Samsung, Oppo, Honor, Huawei, lahat yan, pasukan nyo kung talagang nalilito kayo. I-try nyo yan lahat. I-open nyo yung mga applications, mag-type kayo, maglaro kayo ng games, i-try nyo yung camera niya. Lahat gawin nyo, except syempre huwag nyong inakaw yung phone. Anyway, lahat gawin nyo para malaman nyo kung para sa inyo talaga yung device. Kasi minsan may mga device rin na madulas, minsan naman masyadong boxy. Yung feeling sa kanya, ayoko nun. Minsan ayaw nyo ng curved design. So, doon, personally, malalaman nyo. So, after nyo manood ng reviews ko, at alam nyo na, pumunta kayo sa store. Kaya mas okay bumili sa store. Pero minsan kasi guys, may mga best deals online. Like sa Lazada, Realme, may mga sale yan. Pag 12/12, 11/11. Minsan may deals na mas masarap doon. Minsan naman, mas okay pa rin pag sa store bibili. Depende na lang yan sa tao at kung saan mas convenient para sa inyo. So, ayun guys, yun lang yung mga pwede kong i-advise sa inyo or yun na yung mga smartphone buying guide na marirecommend ko para sa inyo this 2020. Even last year actually, pwede rin naman to. This 2020, bakit sunod-sunod na yan? Actually, ngayon wala pa, medyo kalmado pa tayo. Wala pang bagong smartphone. Pero pag dumating na ang February, sunod-sunod na ulit yan. So, again, be wise, be smart, watch more reviews on YouTube, and pumunta kayo doon sa mismong store. It's your Tagra Mary, and see you on my next video. Bye guys!